Hello guys, lalaki na nagtrabaho abroad ng 10 taon, iniwan ng kasintahan para sa kanilang driver. Ito guys, viral. Ipinagpalit sa driver, family driver. Basahin natin yung kwento nitong nagpost si Newswish. Hindi matutumbasan ang lungkot na nararamdaman ng isang 31 years old gulang na lalaki matapos siyang malaman na buntis ang kanyang kasintahan at ang ama ng bata ay ang kanilang driver. Nagsimula ang kanilang relasyon mula sa simpleng samahan hanggang sa nagdesisyon ang lalaki na magtrabaho sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Nakapag-ipon siya ng bahay, lupa't sasakyan. Lahat ng pangangailangan ay naibibigay niya. Ngunit bumagsak ang kanyang mundo nang malaman niya buntis ang kanyang kasintahan at ang ama ay ang kanilang family driver. Balak sana nilang magpakasal ngayong December. Ito ang ebidensya. Ayan, sabi ng lalaki, isa sa mga hindi ko matanggap ay ang nagsasakripisyo ako ng lahat para sa aming relasyon. Nagtrabaho ako ng 3-4 na trabaho kada araw para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking magiging asawa, pero sa huli parang wala lang lahat. Yun yan yung ating pahula ngayon. Sana may nanalo. One word Tagalog about sa iniwan ng jowa. Shoutout sa mga iniwan dyan. Huwag kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa, di ba? Tingnan nyo yan, 10 years silang magjowa, pero pinagpalit siya sa family driver. Ang galing naman ng driver, bastas driver, sweet lover. Alright, habang ako ay nagtatrabaho, sagot-sagot yan sa baba. Sagot. One word Tagalog about sa family, sa iniwan guys, iniwan. Diba? Ang saklap mo na. 10 taon nagtrabaho. Ang problema ay binuntis ng family driver. Ang galing, ng family driver. Ay, sayang. Pero kung kasal na sila, yun ang mahirap. Ang maganda, hindi pa sila kasal. Diba? Sige, sagot-sagot dyan na ba ako ay nagbibilang ng pera na pinagbentahan ko kagabi. Okay, galingan nyo. Sana may manalo dyan. Malakas pa yung music. Lakasan natin. Yan. Alright. Bakit kasi hindi pa niya binuntis bago siya nag-abroad? Ayan tuloy, ibang nakabuntis yung driver. Baka ang usapan nila ay ipon muna bago magpakasal, bago nabuntis. Ang problema, naunahan siya ng family driver. Matinik yung family driver kasi nga ay buntis niya. Pero hindi kasi maiwasan siyempre may pangangailangan ng babae. Higam.
Shoutout sa mga tigang. Sa araw-araw nilang pagsasama ng family driver, pwede rin na-inlove na yung babae, di ba? Kasi kung hindi siya na-inlove, hindi siya mabubuntis. Gagamit siya ng ang tawag doon. Ano na yung pills ba? Or magkukontrol sila. Magkukontrol. Siguro nainip na yung babae. 10 taon na. Baka nag-aalala. Kung antayin pa niya yung boyfriend niya. Pero dapat ay kinausap niya yung boyfriend niya na bago pa matuklasan ng kanyang boyfriend na niloloko niya yun, dapat umamin na siya in the first place, diba? Sinabi sana niya na kalimutan mo na ako, meron na akong family driver, ganun, para kawawang OFW ay nakapaghanap ng iba. Okay? 1, 2, 3, 400. Ang aking katrabaho. Hello! Pangyaw! Ayan. Asawa. Sana may manalo guys. Chitas 500. About sa iniwan. Ang sakla pa na. Akala mo ay siya na ang yung magiging forever. Kasi 10 years relasyon, no? 10 taon. Isipin nyo. Kaya hindi talaga basihan kung gaano kayo katagal magjowa. Diba? Hindi basihan na ang tagal-tagal nyo na magjowa pero natukso pa rin sa iba. Natukso pa rin sa iba. Marupok. Marupok. Paano na yun? Kalimutan ko tuloy. Tama ba yun? Masakit ang iiwan ka. Pero mas masaya din yun kasi habang maaga pa lang di pa kayo kasal, di ba? Wala pang hahatiin na kayamanan. Ang tawag din yung kondiwal sa property, di ba? Pero kung isipin mo parang kung magmamahal ka ulit, mahirap na magtiwala. Magtiwala. Mapopobia ka na, di ba? Kaya ako pag may mag-offer sa akin, wala nang ligaw-ligaw, pakasal tayo, let's go, ganun. Di ba? Kasi hindi ako naniniwala talaga sa long term relationship. Tapos sa bandang huli ay ang masaklap pa baka hindi pa sila nagtikiman. Diyos me, marimar ano. Baka sabi hindi muna tayo magtikiman, mag-ipon muna tayo. Naku, guys, hindi na advisable yun na. Although maganda naman sana na after ng kasal, pero sa akin tikiman muna bago magpakasal. Tikiman, MTK, para kung sakali hindi matuloy yung kasal, at least may dahilan, di ba?
na ikaw ay hindi na malungkot kung ikaw yung iniwan. Kung ikaw naman yung nang iwan, nagtikiman kayo, ay hindi pala kami saktong-sakto, hindi kami pala swabing-swabe sa isa't isa. Diba? Hindi pala pareho yung aming dugo. RH positive, RH negative. Hindi pala niya ako kayang buntisin. Ganun. Man nyo na kung kwan. Hindi kaya, uy, ang laki-laki. Gusto ko yan. Uy, ang sipip-sipip. Gusto ko yan. Uy, ang bango-bango. Wow, sarap. Diyos ko lang. Nakara na. Hindi kaya, yun guys, yung advantage ng kanan ng mayroong experience at nagkaroon ng intimate anong tawag dun, yung naglabing-labing guys, nagkaroon kayo ng time together. Ano yung feeling, diba? Feeling ng jowa mo siya pero nakuha mo na. Pumunta man sa iba, at least ikaw ang nakauna. 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, hindi ko nabilang ito isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80 plus 20, 90. Okay, saan na may nanalo dyan sa ating papula ngayon? 100. Check, baka ma-sort ako. $700. 1, 2, 3, 4, 5, 270. Hong Kong dollar. Yan, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,000. Magbasa sana ako ng comic, kaya lang lobat kong sa kong cellphone. Kalimutan ko i-charge. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Sana may manalagan ako sa iniwan 10 taon. Tapos iniwan lang siya ng pinagpalit sa family driver. Driver, sabi na nila, sweet love. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Music.
4, 6. 3, 6. 8. Lista ko muna 3, 8. Lakon ko yung papel, nakalimutan ko. Alright, sana may nanalo dyan. One Tagalog about sa iniwan. Iniwan ng jowa, 10 years. 10 taon nagmahalan. Andyan na yung amo ko. Bossy yawa. Sampung taon iniwan. Ay nang 10 taon magkarelasyon. Iniwan dahil sa driver. Kaya aral din ang aral sa lahat. Ang gawin yung family driver, babae. O yung talagang mapagkakatiwalaan. Para ayan, nasampulan yung mga driver. Yan. Sino kaya may kasalanan? Ay, ayan ko nang alam. Asa na yung ginagawa? Compute. 644 plus 228.
72.2 equals 1,000. Okay guys, maraming salamat. Ito na yung sagot. I-stop na natin. 20 minutes lang tagal. Stop na. Ang tamang sagot ay kasanda na yung amo. Ang tamang sagot ay magbunyi guys, magbunyi. Bakit kanyang magbunyi? Dahil ang maganda kasi hindi pa sila kasal, diba? Yun yung maganda. Ang masaklap pag kasal na sila. Kaya maganda yung magbunyi siya. Dapat kung iniwan siya, magbunyi siya, magsaya, kumbaga magsaya siya. Kasi nga ay parang blessing in disguise. Ano na hindi pa kasal, and then natuklasan na niya yung ugali ng kanyang mapapangasawa pa lang. Kakasal pa lang sila sa December. Kaya magbunyi. Kayong mga iniwan, dapat kayong magbunyi kasi nga ibig sabihin nun ay may nakatakda na masigit pa para masigit pa dun sa nang iwan sa'yo, diba? Magbunyi ka, huwag kang malungkot. Life must go on. Okay? Magbunyi. Maraming salamat. Bye-bye. Hanggang sa muli.